I think your passion sa pagtulong sa mga MSMEs ay nagro-root din sa personal life mo dahil you yourself actually was an entrepreneur. Kwentuhan mo naman kami dito. Well, that's right, no? Na-relate ako kumbaga sa mga MSMEs, yung struggle niyan. Parang, I don't know, nakailan ba ako na palpak na business? I mean, to be honest, siguro mga 4, 5 din before I was able to build my own digital agency, no? But passionate ako sa MSMEs kasi I know their struggle. Like, wala akong kapital o kaya paano ko maintindihan yung financials nito, di ba? So, kaya pag na-meet ko or nakikita ko yung mga MSMEs, gusto ko na ma-overcome nila yung mga struggles na yun. Because I experienced it myself. And magkakaibang mga negosyo na pasukan ko, merong negosyo na kasi nagbenta pa kami ng cassava cake noon eh. Oh, talaga? yung mga cassava. In the Philippines? In the Philippines noon. Pero tas ako nag-digital agency. Isa yun sa mga pumalpak ba ito? Alin yung cassava cake? Cassava cake. Ang tawag pa namin ng baduy pa nung, ginamit pa yata noon, Corel. Alam niyo ba yung Corel photo? Wala pang Adobe Photoshop. Dinesign lang sa pangit ng design. Tas ang tawag, Mami's Cassava. Napaka-generic. Tas binenta namin sa UP Co-op. UP kasi ako, tas pupunta ako doon para ibenta at yung niluto ng mami ko ng cassava cake. Tas feeling ko, palpak yun kasi ang laki nung cut. Tas parang 20 pesos siya. Hindi naman lahat maubos yun. So, hindi mabenta. Dapat pala, that's a learning. That bite size lang, di ba? Tas 5 pesos lang or 10 pesos. So, may mga ganyang learnings. But anyway, going back sa iba pa, yung sa startup naman, merong hindi umubra na co-founder, hindi nagkasundo. So, before I even arrived to having my own digital agency, ang daming failures. Pero for me, basta dun sa failures na yun, may natutunan, tas ma-apply mo sa next. Hanggang sige, try ka lang ng try until you get the right formula ng negosyo. What was your biggest failure? Sabi mo, ang dami mo nang pinagdaanan na failure when it comes to being an Paisip talaga ako kasi ang dami pala. Meron siyang life-changing failure. Kaya siguro naging expert din siya. Kasi diba, whenever you fail, you learn, you stand up. For me, ang epic fail talaga, kasi nag-ABS-CBN din ako. When I left ABS-CBN. Nag-artista ka din, sir? Hindi. Ayaw natin yan. Hindi tayo showbiz. Batchmate to Star Magic. Star Magic yun. Star Circle Quiz. Ibang channel yun, sir. Hindi, tama. ABS yun. ABS yun yan. Starstruck pala yun. Starstruck pala yun. Anyway. Katrina Halili. Mga artista talaga kilala rin dito eh. So, umalis ako ABS kasi excited ako mag-startup. So, may na-meet ako na startup founder sa Australia. So, tayo, bata. Tapos parang, I'll have my own business. Ako, risk taker kasi ako eh. So, and marami akong relatives sa Australia. So, sabi ko, may sasalo naman sa akin pag nagka-leche-leche buhay ko doon. So, lipad daw Australia. Tapos, tinry kong ibuin tong, advertising technology na startup. Nagsisimula pa lang AdTech noon. Just so you know, ang Facebook, ang Google, AdTech, yung mga yung nagra-run ng mga automatic na ads. So, lipad daw sa Australia. Tapos hindi ko pa naiintindihan nun. Sumabak lang ako. Kala ko, kaya masustain. Wala akong alam sa startup. So, nangyari, hindi pala kami magkasundo nung founder. Tapos, parang hindi pa uso yung word na budol nun. Para ako nabudol. Sabi niya, sample lang. Halimbawa, sige, sweldo mo. Halimbawa lang sweldo mo 200,000 a month. Pero yung 100K, yun ang ambag mo hindi ko isusweldo yun. Shares mo yun. So technically, ang kuha ko lang 100K. Yeah. I have ang dami kong loans nung time na yun binabayaran ko. So I have bills to pay. So sabi ko sa kanya, hindi to ubra. So kaya epic fail kasi kailangan kong bumalik ng Pinas. Dahil the moment na nagkaroon ng opportunity, hindi naman ako kilala sa Australia or wala naman ng opportunity. Nakakuha ulit ako ng opportunity sa Pilipinas. So kaya pagbalik ko, epic fail siya kasi akala, ang pinipilit ng ABS-CBN noon, parang sabi nila, dinahilan mo lang yan na pumunta Australia. Eto, revelation to. I cannot explain to everyone naman. I mean, gusto mo bang ikwento ang failure mo? Nabudol diba? Naloko Oo, ka. kaya ang kala, pumunta ako sa
kalaban. Pero ang pinuntahan ko, Voyager. Yeah. And Voyager kasi, alam nyo to, related sa TV5. TV5 nun, kalaban pa na ABS. So, dinugtong-dugtong. So, kaya Epic Fail kasi controversial din. And siguro, part of that is the mistake of not communicating what really happened to me. So, kumbaga, na-fake news ako nun. So, sabi ko, okay, I learned my lesson. So, guess what? Inulit ko siya. Saan naman to? Sa Canada naman. Hindi pa to yung moment. Papunta pala tayo Papunta- sa exciting Oo. part. Ganon din ulit. So, nag-MBA naman ako sa Canada. But this time, nagawa ko. Nag-MBA ako. Pero dapat siguro kasi ready ka lagi to change plans kasi it would always not work the way you've planned it. So, nasa Canada ako, naghanap ako ng work doon. Nakapasa ako sa MBA na scholarship. Ganon din sa Australia actually. Pero paano ako makastay doon kung wala akong trabaho, pambayad ko sa MBA or kasi ano lang partial scholarship. Hindi parang mahal lang MBA di ba? So hindi ko natuloy yung MBA, hindi rin natuloy yung startup. So epic fail yung Australia. Tinry ko sa Canada. So nasimulan ko yung MBA, tapos nakita ko yung startup scene. Supposedly, magsa-startup din ako doon. Pero ayun, ang na-meet ko na startup founder, taga Los Angeles sa US. So habang nasa Canada ako, naka-part-time ako sa Los Angeles, as lumilipad ako ng 3-hour flight lang kasi from Vancouver to Los Angeles. So lipad ako na lipad tuwing may important meeting. So 1 year ako sa Canada. And by the way akay-akay ko buong pamilya ko sa bawat migration na yun. Wow. Kaya, And you were a starting family back then. yeah. So pagpunta ko sa Canada, 1 year ako naka-part-time doon. Napagod na yung startup founder sa Los Angeles. Sabi niya, alam mo, parang ang gastos na lipad ka. Tama naman. Yeah. Kasi nag-MBA pa ako sa Canada. Wala bang online meeting nito? Wala pa ba? Hindi kasi ang mga minsan yung iba startup founder, mga boomer or Gen X din, di ba? So gusto nila may face-to-face. Harapan. Oo. So, kinonvince nila ako to relocate naman sa Los Angeles. So, pangatlo na yon, di ba? So, in fairness, natapos ko naman yung MBA kasi 1 year, kaya yan yung sinasabi, 1 year face-to-face MBA sa Canada, 1 year, pinayagan ako nung university na mag-online. Remote na yung, so, thanks, natapos ko yung MBA at naka-experience ako ng startup talaga. Tapos naging co-founder ako nung startup ko sa LA. Oo. So what happened? Did it succeed? It's still successful, pero ayan, kumatok ang Converge. So you had to leave the States. How many Yes. years ka dun, sir? 1 year din. So 1 year sa Canada, 1 year sa LA. sa LA, sa US. When did you return? Oo. Anong year? Last year lang, November. So bakit last ka bumalik? year. Ba't ka pa Kasi bumalik? you could have like Ba't parang ayaw natin your siya pabalik? American Ba't dream. ka pa bumalik? Hindi kasi syempre pangarap natin mga Pilipino na Oo. tumira sa Amerika. Nung LA na yun, Trabaho doon. Nung na-confirm yung visa ko dyan sa US, hindi ko pa alam na magiging si yung president. So nung nandun na ako, ala ko, chismis lang yung mga tension with pero di ba Asian tayo. Yeah. Medyo Affected delix. talaga. Oo. Yung time na yun yung mga parang bigla may hinuhugot ng ice. Alam niyo ba Ice, yun? ice. Oh, siya kasama ko pamilya ko. So medyo, ay ko, teka, parang katakot to. But hindi ko pa iniisip na bumalik ng Pinas. But I just tried. Pero sa lahat nga ng mga tinry ko, kasi gusto ko lilipat, ibang bansa rin, or bumalik sa Canada. Yan pa yung mga inisip ko. Pero siguro mabait si Lord, may headhunter na nag-approach sa akin, na naghahanap ra yung Converge. So sige, tinry ko lang. Wala namang mawala, mahilig ako mag-explore. But eventually, nung in-interview ako sa Converge, yung lahat, kasi mga 10 nag-interview sa akin sa Converge. 10 nag-interview sa'yo. 10 people, yung execom ng Converge. So, inisa-isa. And so far, mukhang pumapasa naman. Hanggang umabot ako kay Mr. Dennis Uy. Ito na. At nung nakausap na ako ni Mr. Dennis Uy, ayun na. So sabi niya, ang ginagawa mo dyan sa Pinas, ay sa US. Dapat tumutulong ka na lang dito sa nation building. Sayang naman ang pagiging UP mo. Ganun magsalita kasi yun eh. Dapat tinutulungan mo bayan natin eh. Konsensya naman ako nun, di ba? Tapos, napauwi siya. Sabi niya, kailangan namin ng head ng SME. Guys, wala akong problema sa'yo. Okay ka. Mahal ka lang. Mahal ka lang. Pero kung gusto mo talagang bumalik dito, pag-isipan mo mabuti. But tanungin mo yung pamilya mo. Doon ako na antig. Pero tanungin mo pamilya mo. Hindi pa ba sila pagod kakalipat-lipat mo? Kasi kinwento ko rin sa kanya yung mga ko pinagdaanan ko. Sabi niya,
gusto pa ba, nakikinig yung asawa ko habang nagko-con-call na yun. Tapos sabi niya, ako daw na ito. Na-flatter siya. Sabi, yan ang okay na, boss. Ganun na siya. Tama. Okay. Kasi di ba sabi niya, sabi ni Mr. Dennis Visay, kausapin mo family mo at pag gusto nila na lumipat pa rin, balikan mo ako kung okay ka to go for this job. So, ayan, sabi niya, sabi ko, SME, wala pong pera dyan. Ganun pa ako. Wala pong pera dyan. Kasi gusto nila, maliit ang ibabayad. Pero gusto nila lahat ganito. Ganyan tayo. Kasi ako yun eh. Gusto ko, libre pa nga gusto ko eh. Tapos ma-avail ko yung service kung kaya. So, yung mga MSMEs, ang gusto nila, makakuha ng serbisyo pero for a free or lower cost. Tapos sabi niya, no, you just help them first. The profit will come next. Yeah. So sabi ko, grabe yung prinsipyo na yun. So nakaka-inspire. So, syempre yun, family meeting, kinausap ko, ang anak ko, 9 and 10 pa lang nun. Guys, are you okay to go back to the Philippines? Ganyan. Tapos excited naman sila. So, I have a very supportive family. And yun, next thing I know, nag-i-impake na kami, binabox na namin lahat. Lahat ng gamit namin sa US, pinaship namin dito sa Philippines. So, November 2025, I was back here. So for good na to, sir? Dapat for good na. Kasi lilipat na naman sila, pagod na nga yung family. Tsaka pag di for good to, paano yung season 2? Ay, nako! Diba? Dito ka na lang. Tuloy-tuloy mo na dito. Bawal ka nang umalis. Tatalunin natin ang probinsyano. Oo. 8 years tong show na to. Tatalunin natin. Hindi, pero nakakatuwa, sir, na nung sinabi po sa inyo ni Mr. Dennis Uy na this is for nation building. Nakakatuwa dahil inisip mo yung mga kababayan natin na MSMEs more than, your future in America. 'Di ba? Kasi bumalik siya ng Pilipinas. Oo, nasa LA ka na, no? Ganun kalala ang, I mean, kasi di ba when you consider working for a company, you look at the leader, you look at the owner, for example, and ano yung prinsipyo niya. And kung merong similarity sa prinsipyo, dun ka ma-i-inspire. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to. Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like, at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify, at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.